Sabi po dito, all scripture is given by inspiration of God and profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, for or in righteousness. Gusto mga kapatid ni Apostol Pablo ayon sa sulat niya kay Timoteo na dapat panghawakan natin kung ano ang salita ng Diyos. Hanapin po natin ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang paghahanap talaga. Sapagkat mayroon naman mga tao na kahit nagbabasa ng Biblia, ay wala pa rin naman talaga. Kaya nga ang sabi ng iba, ay masisira lang ang ulo mo niyan. Pero hindi totoo mga kapatid, sapagkat nasa tao talaga ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. But one thing is certain, pag naniwala ka at sumunod ka sa kalooban ng ating Panginoon, God will direct your path. Itutuwid ng Panginoon ang ating mga lakad, sapagkat walang ibang nakakaalam kung ano ang katuwiran ng Diyos. Ang banal na salita. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay siya dapat nating maging basihan kung ano ang nararapat at hindi nararapat. Number 2, how to find the will of God? Godly counsel. Ang payo. Napakalaga po ang makadiyos na payo. Sapagkat mga kapatid, according to King Solomon in the book of Proverbs 15:22, kung walang tagapayo, mga plano ay nawawalang saysay. We need counselors. Ang tao po ay hindi nabuhay na mag-isa lang. Kung titingnan natin mga kapatid, ang Bible ay talaga pong nagpakita ng kanyang plano kung ano ang kalooban niya sa tao. Kaya nga po, ibinigay niya si Eva para maging kasama sa buhay. Kailangan mga kapatid, puntahan mo rin ang mga taong karapat-dapat upang mabigyan ka ng payo na nararapat. Sapagkat mga kapatid, maraming mga tao na magaling magpayo, pero ang kanilang pamumuhay ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Ang nais ng ating Panginoon, mga minamahal na narito ngayong umaga, na hanapin natin ang taong may takot sa Diyos, may pangunawa sa salita ng ating Panginoon. If I wanted to learn how to play the piano, I wouldn't go to school of law, but rather, I would go to the school of music. Kung gusto natin ang tamang payo, hanapin natin ang taong alam ang salita ng Diyos at ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Our Lord Jesus Christ. And lastly, para malaman natin ang way ng Lord, circumstances and conditions. Minsan dumaranas tayo sa mga circumstances sa buhay. Nang sa sakit, doon nila nakilala ang Panginoon. May mga tao, mga kapatid, dahil sa nawalan ng mahal sa buhay, doon nila nakita na dapat pala silang magmahal. May mga taong mahihirap, pero dahil sa kanilang kahirapan, nagsumikap para magtagumpay. Hindi problema ang problema. Sapagkat yung mga bagay na yan ay kailangan, for me as pastor, we need trials in life for us to grow. Don't pray for an easy life. Pray to be a strong person. Kung namumuhay lang tayo para sa ating sariling kakataon ito, mga kapatid, taus-puso po ako nagpapasalamat sa paggawa ng Diyos sa buhay ng ating bata. Sabi ni Papa, Noy, mabalik ako. Dahil kung ano ang tama, iyon dapat. This is the way. This is the way. The Lord said, this is the way. Walk in it. Lumagat po tayo dito mga kapatid. Yes, mahina po tayo. Pero ako po ay naniniwala na sa ating kahinaan, kung bibigyan natin ng pagkakataon, ang Diyos sa ating mga buhay, mayroon siyang magagawa sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, anumang circumstances, conditions, nandiyon tayo, the Word of God says, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon.
I am down and all my soul so weary you come and sit a while. Sinabi ni Jesus sa Matthew 18:19, muli kong sinasabi sa inyo, kapag ang dalawa sa inyo ay patay, sinabi ni Jesus sa Juan 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman matitiliman. Neso kong tawagin sa pagkakataon ito, ang may dala ng Bible, ang Biblia ay simbolo ng pagpapasakop sa Diyos. Pagbibigay sa Diyos ng karapatan sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Tumayo po kayo sa pangalan ng Panginoon. Sila lamang po. Sila lamang. Simulan po kayo sa sasabihin ko. Praise the Lord. Buong puso po namin tinatara ang salita ng Diyos upang aming maging gabay, ilaw, kalakasan, pag-asa, at matibay na sandigan ng aming pagsasama. Pagsisikapan namin na ito ay ipamuhan at mag-ibahan na nung araw na inyong kasal, kayo nagsuot ng singsing bilang tanda ng inyong walang katapusang pagmamahal. Ang singsing ang nagpapaalala sa iyo ng inyong sinumpang manako sa bawat isa at ng inyong paninindigan sa pagkakaisa. Pagmamahal at kaligayahan sa pagkakataong ito na ayon lamang na muli inyong papagtipahin ang kahulugan ng singsing na inyong isusuot sa pagkakataong ito. Tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapahal ng Diyos. Sumunod po kayo. Sumunod ako sa sasabihin ko. Elsa, ibibigay ko sa iyo. Ang singsing na ito bilang simbolo ng aking pangako. Kung ano ako at kung ano ang meron ako, ikaw ay aking minamahal, iginagala, at sa pamagitan nito ay muli akong magpapakasal sa iyo. Sumunod ka rin ko. Romy, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang simbolo ng aking pangako. Kung ano ako at kung ano ang meron ako, ikaw ay aking minamahal, iginagalang, at sa pamamagitan nito ay muli akong nagpapakasal sa iyo. Hingin ko po na lumuhod sa harapan ng Panginoon sa pagkakataon. Romy at Elsa, ngayon muli inyong pinagtibay at pinatunayan ang inyong pagmamahal at pangako sa isa't isa noong araw ng inyong kasal. Akin ngayong ibinibigin at ipinagtatalubin sa inyong dalawa na inyong igalang ang kaisipan at pananaw ng bawat isa. Higit sa lahat, laging handang magpatawad at hindi magtanim ng sama ng loob laban sa isa't isa. Akin din itinatagubilin na kayo'y mamuhay sa bawat araw na puno ng pagmamahal. Laging handa na tumulong sa isa't isa
laging handang magmahal, maging sandigan, at maging tanduman sa anumang pagkakataon, mabuti man o masama. Magbigay at tumanggap sapagkat ang anumang bagay at pangyayari ay wala na at ang bagong langit ang inyong daanan. What God has joined together, let no man separate. Go and be the joy, peace and love. Amen. At sa pagkakataon kong ito, mga minamahal, dahil magiging si Sister Rose sa mag-asawa, to give the gift for the poor. When I am down and all my soul's weary, when troubles come and my heart burdens, We're giving this gift to you. Actually, it's not the meat. So this is a very symbolic gift. As you can see, there are grains of sand inside representing different colors. For newlywed, dapat dalawang kulay lang. So yung dalawang kulay yung gusto sa loob, they will become one. In this case, so you can see different colors representing, of course, the two of you, your beliefs, and your philosophies in life. And the other colors represent your children, grandchildren, and even the members of the family, relatives, and of course also the members of our church. So as you can see, the different colors of the sun they become one in one place. Sabi ko Panginoon. Please accept. Thank you very much, Brother Lucy. At sa pagkakataon pong ito, mayroon po tayong dalawang witness po rito na siya pong magbibigay ng patunay sa kanila pong ginawa sa oras na ito sa isang tinatawag natin certificate of the renewal of vows. Ang tinatawag po si Stephanie para po sa certificate of the renewal of vows. Praise the Lord. Nais ko pong tawagan si Uncle Mado. Praise the Lord. God bless you, Uncle. And ibas. you raise me up so I can stand. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You raise me up above stormy seas. I just want renewal of marriage vow certificate. Raise me up. This certifies that was May 26, 2012. Romeo E. Pastor Sr. and Elsa E. Pastor have renewed their marriage vows at Villa Peña Resort, Villa Peña Subdivision, Bagumban, Pequeño Street, Goa, Camarines Sur. Signed by Mr. Amador E. Pastor and Mrs. Pastor Romean Pastor. Sa pagkakataong ito mga minamahal, bago po tuloy ang tapusin ng seremonya nito, nais ko pong bigyan ng pagkakataon. Hindi ko lang alam kung kaya ng dalawa, pero ganun pa man, mas magandang mapakinggan po natin ang kanilang mga tinig sa pagkakataong ito. Sisimulan ko siguro kay Papa. Pa? Salamat po.
Kaya parang iyak lang niya tao. Pag naglabusan pa ako nasisiyahan sa aking nakikita, ang totoo, lubos pa rin ang aking mga sorpresa pangyayari na sa tagal kong pagtatakpan. Ito po ako ulit. Salamat po, Panginoon.